May plano si Lord para sa iyo at malaki ang plano na yon. Binibigyan ka ng katungkulan ng Panginoon para maging blessing sa iba. May problema tayo. Ang liit-liit ng tingin natin sa sarili natin. Sobrang liit na hindi natin maisip, ako maging in charge para maging blessing sa iba. Naku, hindi, Brother Bo. Naku, ako lang nga yung buhay ko. Hirap na ako. Magse-serve pa ako. Magbibigay ba ako ng blessing sa iba? Hindi ko kaya yan. Kaibigan, diyan ka nagkakamali. Si Lord may malaking plano para sa buhay mo. Meron akong kwento para sa iyo, 2, at sobrang mabibless ka. Lagi kong kinikwento to. Yung anak ko, nung 8 years old, sumama sa isang internet marketing workshop 2 araw. 8 years old pa lang siya. Sa second day, kasi 2 days yun, sa second day, sa umaga, nagsusulat ako sa dining room, sa computer ko. Tapos nasa likod niya ako. Nasa likod siya. Tapos, nandun sa gitna namin yung kitchen counter. Tapos sinabi niya, Dad, pahingi ng 20 pesos kasi yung toilet doon sa workshop na ina-attendan ko, kailangan ng 20 pesos may bayad. So, sinabi ko habang nagtatype, sure! Oh, yes! Oo. Tapos, nung sinabi ko na yon, lumingon ako sa likod. Abay, ano nakita ko? Kinuha na niya yung 50 pesos galing sa kitchen counter. Linalagay niya sa wallet. Ibig sabihin, bago ko pa sinabing sure, kinuha na niya yung pera. Linalagay na niya sa wallet niya. So, 2 punto lang to ha. Natawa ako. So, number 1, na-realize ko, bago pa ako nag-sure, he assumed, naniwala siya na mag-oo yung tatay ko. Kailangan ko naman eh. Tsaka yung pera doon sa kitchen counter, paminsan-minsan may mga sukle, ganyan, linalagay ko doon. Abay, may 50 pesos, linagay na niya sa wallet niya. Naniniwala ako na yung blessings ng Panginoon, nakikinig ka ba? Ha? Nasa kitchen counter. Nandyan yan. Ha? Binigay ng Panginoon yan. Pag kailangan mo, kunin mo yung blessings ng Panginoon. All over, we are swimming in an ocean of blessings. Naniniwala ka ba doon? Pangalawa, itong maganda. Tinanong ko siya humingi ka ng 20. Ba't kumuha ka ng 50? Ang ganda ng sagot niya. Sinabi niya, paano naman yung pinsan ko? Si Nicole. Magkasama kami sa workshop. Pumupunta rin yun sa toilet. Totoo nga naman. Hindi niya iniisip lang sarili niya. Kung sarili lang iniisip niya, 20, okay na. Hindi. Meron siyang pinsan. Alam niyo? Tama yun. Alam mo, ako isang I teach people in their finances. Finance teacher ako eh. Sinasabi ko sa mga tao, you need to earn as much as you can. Hindi naman para sa iyo eh. Hindi lang para sa iyo. Kailangan isipin mo, ang daming nagugutom. Ang daming kailangan ng tulong. I will be the best worker. I will be the best employee. I will be the best entrepreneur. Bakit? Kasi I want to be a blessing to others. I am in charge. Ha? Binibigyan ka ni Lord ng katungkulan para mag-bless ng ibang tao. Meron akong pangalawang kwento. May 2 young men. Pareho sila, Steve ang pangalan. Alam mo, may problema sila. Nagda-drugs. Both of them dropped out of college. Tapos yung mga magulang nila, naku, iyak ng iyak sa akin. Brother po, pakidasal yung mga anak namin. Alam mo, one day, may nagyaya sa kanila sa feast, sa prayer meeting namin. Aba, after a while, nagbagong buhay. Kinalimutan yung drugs. Talagang nag-serve. Talagang ang galing. Talagang si Lord na naging sentro ng buhay nila. Kakatuwa yung mga magulang nila. Tapos ito, iniwan nila yung drugs, bumalik sa college, kaya tuwang-tuwa yung mga magulang. Pero alam mo, pagkatapos nun, ay naghiwalay yung kanilang landas. Si Steve 1, kasi pareho yung pangalan nila Steve. Si Steve 1, nag-volunteer sa music ministry. Gusto niya mag-serve. Pagkatapos nun, nag-announce kami na, bibigay kami ng workshop for small group leaders. Abay, nagtaas ng kamay si Steve 1. Gusto ko mag-serve. At pagkatapos dun, alam mo, after some time, si Steve 1,
naglilid ng maliit na feast. Oh, feast light. Ay, grabe, ang galing. Ngayon, si Steve 1 may pamilya na, may anak na, ang ganda-ganda ng buhay, talaga nagsiserve sa Panginoon. Si Steve 2, attend siya ng feast, tapos attend. Lagi nag-attend yan. Pero hanggang dun lang. Alam mo, isang araw, nawala na lang. Parang bula. Tapos, narinig na lang namin, balik siya sa drugs. Hanggang ngayon, nandun. Sayang, no? Iba eh. Iba yung, nagbago buhay ko. Lord, ikaw na ang sentro ng buhay ko. Pero, hindi ko iniisip sarili lang. Gusto ko maging blessing sa iba. Gusto ko mag-serve. Iba yun. Kasi, yun ang malaking plano ng Panginoon sa buhay mo. Ang ebanghelyo natin ngayon, ganun. Isang parable na kung saan yung master, ginawa niya yung mga servants, binigyan niya ng katungkulan, ng responsibility. At yun ang gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya kaibigan, meron ka bang kailangan mga blessings? Nandyan yan. Lumalangoy tayo sa isang dagat punong-puno ng blessing. Nasa kitchen counter. Pero wag mo lang isipin sarili mo. Be a blessing to others. Malaki ang plano ng Panginoon para sa iyo. Huwag busmolin ang sarili mo. Malaking-malaki ang plano ng Diyos sa buhay mo. Dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat. Ako ay nandito ngayon. Nagpapasalamat sa iyo na may blessings, Lord, na binibigay mo sa akin para hindi lang para sa akin, para sa iba. Kaya, Lord, maglilingkod ako sa iyo at maglilingkod ako sa flock mo. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. May i-share ako sa inyo yung libro na sinulat ko, Life Manual 101. How to make your dreams come true. It is a real blessing for so many people. You know, and nandito rin, nasulat ko rin dito, na kailangan yung mga pangarap mo, hindi lang para sa sarili mo, pero para maglingkod. Go grab this book. Nasa description below yung link ng ating online bookstore. God bless you, and I will see you tomorrow.